Malalaman mo yung kondisyon or yung tema ng relationship mo, especially romantic relationship, using astrology. So, bigyan ko kayo ng example. So, this person ay meron siyang Scorpio rising. So, yung personality niya, yung sarili niya, uh, very deep, no? Very intense na magmahal. Kaya lang, ito yung tipong may tendency na maging obsessed, no? Pagdating sa relationship. So, yung kanyang seventh house ay in Taurus. Ayan. So, Taurus is loyal. No? So, pagdating sa pakikipagrelasyon, this person is very loyal, also generous, mapagmahal sa kanyang partner. Uh, Yun nga lang, kapag meron siyang gusto pagdating sa relationship, medyo matigas yung ulo niya. Ipipilit niya talaga kung ano yung gusto niya. Puwedeng may mga expectation siya sa partner niya na kapag hindi niya nakukuha, puwedeng dun nagkakaroon ng challenges sa relationship niyo. Meron siyang Saturn in the seventh house. So Saturn is, alam naman natin, is a very challenging planet because it is the planet of karma, discipline, structure. So this person is going to experience mga karmic relationships, no, na bibigyan siya ng mga life's lessons on how to deal with other people. Pwede rin 'tong challenging business partnerships or kung sino man yung mga taong nakakatrabaho niya one-on-one. Halimbawa, tauhan niya, no, pwede rin. Or yung can be boss niya, ganyan. Or even sa family rin on how this person deals with a family member kasi that's also a one-on-one connection, no? So this can be really challenging kasi nga bukod sa stubborn siya, matigas ang ulo. So, yung katigasan ng ulo niya pagdating sa pakikipagrelasyon, yun yung isa sa nagiging challenge niya kasi meron siya mga pinaglalaban na relationships na ang ending hindi rin naman pala makakabuti sa kanya. And another thing, meron din siyang algol sa kanyang seventh house. So this person will definitely experience challenging relationships dahil algol is a fixed star na medyo dark. Okay? So, ibig sabihin, um, this person can experience abuse in relationship, pwede ring may violence, medyo magulo. Oo. Um, yeah. So, if you have this placement, good luck talaga sa'yo. And since yung seventh house niya ay, ang sign ay Taurus, Taurus rules Venus. So, ang Venus niya ay nasa third house of communication, siblings. So, ibig sabihin niyan, itong person na to, maaga siyang pumasok sa relationship, maaring nung nasa college pa siya or nag-aaral pa siya, meron na siyang karelasyon. Maari ring makikilala niya to through yung circle of friends niya, through social media, through siblings, no? Halimbawa, yung kapatid niya, pinakilala sa kanya yung kaibigan nung kapatid niya. So, pwedeng ganon. And since this is in Capricorn, so that is the energy of the person na maaari niyang makarelasyon. So, pwedeng this person will be involved in uh, senior people sa kanya, senior sa kanya. So, pwedeng mas matanda sa kanya. Like, merong age gap. Pwedeng sa age or this person, maaring ma-attract niya ay mga career-oriented people or maaring makikilala niya yung person niya sa career setting, sa trabaho. Oo. And if you will notice, meron tong mutual reception. So, yung ruler ng seventh house niya, which is Venus, is nasa third house. Yung ruler ng third house niya, which is Saturn, is in the seventh house. So, ibig sabihin nun, mutual reception, they work together. Pwedeng itong person na to ay, yeah, pwedeng makikilala niyo to sa work environment setting na talagang nakakasama niya. So, pwedeng it's either kasama niya sa business,
kasama niya sa projects, very close yung ano, yung connection niya doon sa partner niya even before pa niya 'to makarelasyon. And then since pagdating sa relationship tinitingnan talaga natin yung Venus because this is the love language ng, person. So since this is in the third house, so very talkative si ano, yung way of this person to talk to the partner. Kumbaga mahilig siyang mag-express ng ideas niya sa partner niya. Also ano rin siya, yung pagdating sa pagpaplano towards their future, talagang marami siyang ideas, okay? However, meron siyang ano, itong Venus niya, merong square sa Moon na Moon-Uranus conjunction. Tapos naka-retrograde pa si Uranus in the 12th house of Libra. So, ibig sabihin yan, um, the Moon rules also your feelings, your emotions, but also your mindset. So maaring kapag hindi nag-agree ng ideas with the partner, pwedeng may pumitik na ano na parang kasi Uranus conjunct sa moon. Ibig sabihin niyan merong ano sudden energy pagdating sa feelings or emotions of the person. So pwedeng this person can, say something that pwedeng may mga masasabi siyang masasakit na salita na makakapag-trigger nung partner niya. And since this is in the 12th house, nasa Libra pa siya. So 12th house is about losses, the subconscious. So very ano kasi, yung 12th house is masyado siyang malalim na house, which is somehow they will say it's a negative house kasi nga it's about the subconscious, malawak siya it's about your mental health. So maaring ano, magkaroon siya ng relationship na mentally challenging, na tipong magkakaroon ng struggle within how to balance yung kanyang emotions. Another thing to check is also the fifth house is about it's about dating, your passion. So this is ruled by Pisces. Pisces rules the planet of Jupiter. So Jupiter is in the second house in Sagittarius. So this person is very generous pagdating sa person na nakaka-date niya or when it comes, parang maaring ito yung kanyang love language to give gifts to the person. Kasi this person is, since may Jupiter siya sa second house, well off tong person na to. Uh, Kumbaga, hindi sa kanya problema yung pera. Kasi, kumbaga, andun na yung swerte sa kanya. The moment na pinanganak siya, meron na siyang pera. Kumbaga, nanggaling to sa ano, mayayamang pamilya. Ayan. So, ayan yung ano, hindi pa yan malalim na interpretation sa relationship. Marami pa yung mga tinitingnan. But, somehow, ganun yung pagbabasa ng relationship ng isang tao using astrology.